Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Anisa Dico, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Larry Papalero, Lodi Popoy Hindro na iniwan ng asawa, Lodi Aping, Lodi Gov Peter ng Cebu, Lodi Lucky Guinitaran, Lodi Edmar Augusto ng Cebu, Lodi J.M. Torres, Lodi Kel Sabiala. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-84 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang nahating Manor dahil sa tindi ng kanilang labanan, ang dating matibay na gusali ay ngayon ay nabiyak sa gitna, na para bang hinati ng napakalakas na puwersa. Sa gitna ng pagkawasak, ang makapal na usok at alikabok ay patuloy na umaakyat sa ere, dahan-daang umiikot sa hangin na tila bakas ng napakalupit na sagupaan na naganap. At makikita si Lin Yanqing na nanatiling nakatayo sa gitna ng makapal na usok, ang kanyang katawan ay matatag at hindi gumagalaw. Habang ang kanyang mga mata ay mariing nakatingin sa unahan. At makikita ang gulat sa kanyang mukha nang may mapansin siya. Sa gitna ng makapal na usok, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki, at ang kanyang kilay ay bahagyang nagkunot habang mariin siyang nakatingin sa unahan. Naramdaman niya pala ang ating bida mula sa likuran. Tahimik na naglakad ang ating bida papunta sa kanyang gilid, ang bawat hakbang ay mabagal ngunit puno ng bigat. At nang makalampas siya, biglang nagsalita si Lin Yanqing mula sa likuran. Ang kanyang tinig ay mabigat ngunit malinaw sa gitna ng katahimikan at makapal na usok. Na tinalo mo ang Sword Emperor. Habang nakatalikod sila, tumugon ang ating bida sa mahinahon ngunit mabigat na tinig, na dito na nagtatapos ang laban ko. Dahan-daang lumingon ang ating bida, ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon kay Lin Yanqing at sinabi pa niya, natapos ka na ba sa iyong mga iniisip? Tahimik na nakatingin si Lin Yanqing, habang ang kanyang mga mata ay napalaki sa gulat at hindi makapaniwala sa mga salitang narinig niya. At pagkatapos, sa isang iglap na halos hindi makita ng mata, mabilis na tinusok ng ating bida ang acupuncture point sa katawan ni Lin Yanqing. Makikita na agad siyang nakagalaw matapos gawin yun ng ating bida, ang kanyang katawan ay bahagyang kumaibat habang ang epekto ng pagtusok sa acupuncture point ay mabilis na kumalat sa kanyang mga ugat. Habang napayuko ng katawan si Lin Yanqing, napasabi siya sa isip na kaya nang gumalaw ng katawan ko ng mag-isa. Napalaki pa ang mga mata ni Lin Yanqing nang sabihin ng ating bida sa kanya, malinaw at mabigat ang tinig, umalis ka na. Napatingin siya sa ating bida, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng halo ng takot at pag-aalinlangan habang sinasabi niya, talaga bang patatawarin mo ang buhay ko? Nakapikit, tumugon ang ating bida ng mabagal at malinaw na oo. Napalaki ng mata si Lin Yanqing at napatanong na may halo ng gulat at pagkalito, na bakit? Tahimik lang na napababa ng tingin ng ating bida, habang napahinga siya ng malalim. Patuloy lang na nakatingin sa ating bida si Lin Yanqing ng tahimik, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng halo ng gulat, pagkalito, at unti-unting pag-unawa sa nangyari. At ilang sandali pa, napapikit na lang si Lin Yanqing, ang kanyang katawan ay bahagyang huminga ng malalim habang unti-unting pinapawi ang tensyon sa mukha. Ang kanyang mga mata na dati puno ng gulat at pagkalito ay nakapikit na ngayon, na para bang sinusubukang tanggapin ang nangyari at pahupain ang emosyon na bumabalot sa kanya. Naglakad siya sa harapan ng ating bida, ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng paggalang, habang mariin niyang sinasabi, na salamat sa pagpapatawad sa akin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan, ang mga galaw niya ay mabagal at maingat, na para bang ayaw sirain ang katahimikan ng sandali. Tahimik lang ang ating bida na nakatayo, ang kanyang anyo ay matatag ngunit nananatiling kalmado. At ilang sandali pa, makikita na si Lin Yanqing ay nawala na sa silid, ang kanyang presensya ay unti-unting naglaho. Napatingin naman ang ating bida sa gilid, ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon habang sinusuri ang paligid matapos na mawala si Lin Yanqing sa silid. Tiningnan pala niya ang device na gumagawa ng mga gamot, ang kanyang mga mata ay nakatuon at mariin, habang ang isip niya ay puno ng determinasyon na kailangan kong burahin ang bawat bakas ng lugar na ito sa abot ng aking makakaya. At ilang sandali pa, makikita ang manor na unti-unting nilalamon ng apoy, ang mga haligi at pader ay nagsisimulang sumiklab at bumuga ng usok na naghalo sa umiikot na alikabok sa hangin.
Makikita naman ang mukha ni number 7 na tahimik at nakatuon sa nasusunog na manor, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid habang ang apoy ay unti-unting sumasakop sa gusali. Dagdag pa ng isang nakaupo habang makikita ang kanilang anino mula sa malayo na ano ba ang nangyari rito. Tumugon si number 7 sa kanya habang nakatalikod. Ang tinig niya ay kalmado ngunit matatag na ikakansela ko ang misyon at babalik na. Tahimik naman na napatingin sa kanya ang dalawa, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay number 7 habang sinusubukang unawain ang sinabi. At ilang sandali pa, makikita silang tatlo ay mabilis na nawala, ang kanilang mga anino at anyo ay unti-unting naglaho. Ang tanging naiwan ay ang makapal na usok sa hangin. Sumapit na ang umaga, at makikita ang mga in sa paligid na dahan-daang nalalantad sa liwanag ng umagang araw. Mula rito, napalaki ng mata si Guangtou habang mariin niyang sinasabi, na ganyan ka na ba talaga, kawalang puso noon pa. Kahit isang salita man lang naligtas ka, hindi ka nagpadala. Tumugon naman ang ating bida habang hawak ang tasa ng tsaa, ang tinig niya ay kalmado at may bahagyang ngiti, na masyado kang nag-aalala. Muling sinabi sa ating bida ni Guangtou, ang kanyang tinig ay puno ng tindi at damdamin, na hindi ito pag-aalala, ito ay pagkalinga. Sumagot siya na sabihin na nating pagkalinga ito. Anong gagawin mo kung balang araw ay may anak ka na palalakihin? Ibinaba niya ang tasa sa lamesa na sinabi pa ng ating bida na ang malupit na Jiang Hu na ito. Ipapalabas mo ba sila sa tarangkahan ng sekta? Nag-iba naman ang itsura ng mukha ni Guangtou nang marinig niya yon. Habang napatingin sa kanya si General Kong. At napahinga ito na nakapikit na sinabi na eksakto. Kaya nga namumuhay ang isa ng mag-isa. Umiling ng ulo ang ating bida habang itinaas ang kanyang kamay. Na sinabi niyang nakapikit na kahit ang isipin ka bilang isang matanda, na nanggagalaiti at nagrereklamo, ay hindi ko na matagalan. At pagkatapos, sinabi niya kay General Kong na kumusta ang gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo. Tumingin sa ating bida na sinabi nito na sa Khufu sa Shandong at sa Wuhan, at nakapagtayo na rin kami ng maliit na sangay sa Zhengzhou. Napangiti naman ang ating bida na sinabi niya na mula rito, sa iyo na lang ako magtitiwala, Chief Gong. Bahagyang iniyuko nito ang ulo at nakapikit na sinabi na salamat po. Napatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi pa na at may balita na maayos na isinasagawa ni Warrior Baek ang kanyang misyon. Napaseryoso naman ang mukha ang ating bida na sinabi niya na lalo lamang itong magiging mahirap mula ngayon. Masayang sinabi naman ni Guangtou na dahil kay Young Master, mas magdurusa pa ang mga kaaway. Napangiti naman ang ating bida na sinabi niya na hindi dahil sa akin lang, kundi dahil sa atin. Makikita naman ang mukha ng dalawa na nakatingin sa ating bida na nakangiti. At lumipat ang eksena sa kulungan sa ilalim ng lupa na may nagsasalita na sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo. Habang nakapuses ang kamay nito, tumugon na sinabi na hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinabi pa ni Mati Chun kay Ma Lingren, na sabi ko, sabihin mo kung sino ang nasa likod mo. Kung magsasalita ka ng kusa, patatawarin ko ang buhay mo. Sumagot ito sa kanya na kaya kung hindi ako magsasalita, papatayin mo ako. Iyon ba ang ibig mong sabihin? Ngumisi ito na sumagot na malinaw na hindi mo nauunawaan ang bigat ng usaping ito. Nagtangka kang patayin ng pinuno ng Heavenly Dao Sect. Habang nakayuko ang ulo ni Ma Lingren sumagot ito na isa ka lamang na acting head. At ang tanging ebidensyang mayroon ka ay isang lihim na sulat, hindi ba? Sinabi pa ni Ma Lingren na maliban na lang kung ang tinatawag na Nameless Warrior mismo ang umamin, hindi sapat yun para hatulan ako. Napatahimik naman si Ma Tichun, ang kanyang ulo ay bahagyang yumuko na nakatingin dito ng tahimik. At pagkatapos sinabi ni Ma Tichun na ganyan ka na bata pa lang. Laging may pakana, laging nagkakalkula. Sa tapatan, talagang kinamumuhian kita. Tumugon naman ito na alam ko. Muling sinabi sa kanya ni Ma Tichun na tandaan mo ito. Kaya kitang patayin dito mismo. Sumagot ito sa kanya na may madilim na mukha na subukan mo, kung gayon. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Ma Tichun at sinabi dito na akala mo ba hindi ko kaya. Ngumisi lang naman sa kanya si Lingren na may paghahamon sa mukha. Biglang isang matandang lalaki ang dumating na sinabi na clan leader, kailangan ko kayong makausap sandali. Tumalikod siya kay Ma Lingren at naglakad ng tahimik, ang bawat hakbang ay mabagal. Seryoso namang nakatingin si Ma Lingren, ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon, puno ng alerto at pag-iingat.
Lumapit si Mati Chun sa matanda at sinabi na ano ba yun? Sumagot ito sa kanya na may dumating na mabilis na mensahe mula sa Miriam Alliance. Dagdag pa nito na hinihiling nila na dalhin mo agad si Young Master Ma sa alyansa. Makikita ang pagkainis sa mukha ni Mati Chun na napasabi na ano? Paano nalaman ni Ama na nakakulong ang bastardong yun? Sumagot sa kanya ang matanda na pero kung gayon, utos ba talaga ito mismo ng Alliance Leader? Seryosong napasabi si Mati Chun na gumalaw na ang kamay sa likod ng kurtina. At lumipat ang eksena sa Shandong, sa Bili Clan. Mula dito dumating ang ating bida at sina Guangtou at General Kong. Nakangiti ang ating bida habang tinatanggal ang suo niyang silukat na sinabi sa isip na kakaiba. Ang makaramdam ng ginhawa at katiwasayan ng isip. Isa itong kakaibang pakiramdam. Dagdag pa niya habang naiisip ito na noong bata pa ako, hindi ko alam ang halaga ng tahanan. Sa katunayan, ang pag-alis sa bahay ay laging pakiramdam ko ay mas malaya mas komportable. Dagdag pa niya na nakatingin ng mariin na pero ngayon, sa tingin ko ay naintindihan ko na rin sa wakas. Ang pakiramdam ng pagbabalik sa tahanan. Masayang nakangiti naman na sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Habang makikita naman ang ngiti sa mukha ng ating bida. Habang sinasabi niya sa isip na ang bigat ng kahulugan ng pagbabalik. At pagkatapos sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakabalik ka ba ng ligtas? Yumuko ang ating bida na sumagot na opo, salamat sa inyong pag-aalala, nakabalik ako ng walang problema. Masayang tinanong rin sa kanya ng kanyang ina na at ang bagay na pinuntahan mo. Masayang sumagot din ng ating bida na naayos ko ito ng tama. Muling sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakakahinga ng maluwag. Hindi ka nakakalimot, di ba? Sumagot naman ng ating bida na syempre hindi po. Laging sinisikap na igalang at isaalang-alang ang mga nasa ibaba ko. Makikita ang saya sa mukha ng kanyang ama na sinabi pa nito sa kanya na sapat na yon. Naniniwala ang iyong ama na ang mga prinsipyo na tulad niyan, na iniipon ng isa-isa, ang nagpapatatag sa buhay ng isang tao. Dagdag pa ng kanyang ama na maaaring isa lang ang nabuo kong gabay na prinsipyo sa buhay. Pero ikaw, siguraduhin mong makabuo ka ng mas marami at mas mabubuti. Masayang tumugon ang ating bida na itatanda ko po yan sa isip ko. Makikita ang langit na matindi ang sikat ng araw na sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na siguradong pagod ka na sa ganyang kahabang lakbayin. Magpahinga ka na, sumagot ang ating bida na ayos lang po ako. Titingnan ko muna ang Little Sword Unit. At ilang sandali pa, makikita ang mga martial artist na masayang napataas ang kanilang mga kamay nang makita siya. At nang makita yon ng ating bida, napalaki siya ng mga mata sa gulat. Bahagya siyang napatigil sa kanyang paglalakad, hindi inaasahan ang ganoong pagtanggap mula sa mga martial artist. Habang makikita ang mga ito napasabi pa siya sa isip na kumikipot ang dibdib ko. Dagdag pa niya na isang emosyon na hindi ko kailanman naramdaman, kahit sa gitna ng daan-daan o libu-libong mandirigma na mas magaling pa sa kanila. At pagkatapos, masayang sinabi niya sa mga, ito na naging maayos ba ang lahat sa inyo? Malakas na tumugon ang mga ito sa kanya na opo, sir. Makikita naman ang saya sa mukha ni na Guangtou at General Kung, ang kanilang mga mata ay lumiwanag habang nakatingin sa mga martial art. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay puno ng ginhawa at pagmamalaki, na para bang matagal nilang hinintay ang sandaling iyon. Ganon din sa mukha ng kanyang mga magulang, ang kanilang mga mata ay bahagyang kumislap habang masaya silang napangiti, ramdam ang lalim ng kanilang damdamin. Seryosong napangiti naman ang ating bida, ang kanyang ngiti ay hindi malawak ngunit puno ng kahulugan. At dito na po nagtatapos ang 84 na kabanata. Ika-85 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mukha ni Song Hualin na napalaki ng mata na sinabi na gusto mong makipagtulungan sa akin para bumuo ng isang sword unit. Tumugon sa kanya ang ating bida na tama. Siyempre, sa pagkakataong ito, ang pag-recruit at pagpapatakbo ng unit ay ako na ang ganap na hahawak. Masayang nakatingin sa kanya si Song Hualin na sinabi sa kanya na kaya sa madaling salita, gusto mo lang hiramin ang pangalan ko. Tumugon ang ating bida habang napapikit na ganoon na nga. Makikita ang maliit na pavilion sa gitna ng lawa, tahimik na nakatayo habang ang malinaw na tubig ay bahagyang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Na tinanong siya ni Song Hualin na at ang dahilan, sumagot ang ating bida na gusto kong iwasang makakuha ng atensyon.
Napatingin sa kanya si Hualin na sinabi niya na bakit. Karaniwan, kapag ang mga sekta ay nagre-recruit ng mga tao, pinalalabis nila ito para ipagmalaki ang kanilang lakas. Sinagot naman siya ng ating bida na mas gusto ko ang tahimik na pagbuo ng kapangyarihan. Dagdag pa niya habang seryosong nakatingin sa unahan na iisipin ng mga tao na ang buong bagay na ito ay suportado ng Song Family Manor, at mapapalawak ko ang aking impluensya nang walang nagtatanong kung saan nanggaling ang pondo para magpatakbo ng isang sword unit ng biglaan. Tumingin siya kay Song Hualin na sinabi pa niya sa isip na baka sumama ang loob niya. Isipin niyang ginagamit ko lang siya. At sa totoo lang, iyon naman talaga ang ginagawa ko. Nagulat ang ating bida nang sumagot sa kanya si Song Hualin na sige. Gawin mo sa ganyang paraan. Na napasabi naman siya na ano? Nakangiting sinabi sa kanya ni Hualin na parang gulat na gulat ka, dahil lang ba nagbigay ako ng pahintulot? Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na ganoon mo lang kadaling nagpa siya. Sumagot sa kanya si Hualin na hindi ito isang bagay na kailangang maging mahirap. Tumingin sa kanya at sinabi pa na ang sentro ng lahat ng ito ay bumabalik lang sa isang bagay, hindi ba? Kung nagtitiwala ako sa iyo o hindi. Napalaki naman ng mata ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na nakita ni Song Hualin ang pinakabuod ng usapin. At pagkatapos sinabi niya na kaya nagpa siya kang magtiwala sa akin? Nakangiting sumagot sa kanya si Song Hualin na oo. Nakangiti din ang ating bida na sinabi niya na salamat. Masayang tumugon naman sa kanya si Song Hualin na nakangiti na kung nagpapasalamat ka, may utang kang inumin sa akin. May pang-asar naman na tumingin ang ating bida sa kanya dahil noong huli silang nag-inom ay sobrang lasing nito. Namutla naman si Song Hualin na napasabi na huwag kang mag-alala. Dagdag pa niya na makikita ang pavilion na hindi na ako gagawa ng kahit anong gulo sa paglalasing sa pagkakataong ito. At makikita ang tavern na ito. Tinatagayan ng ating bida si Song Hualin habang sinasabi niya na nahuhulaan ko kung bakit sinusubukan ng angka na palawakin ng sword unit, pero gusto ko pa ring marinig ito mula sa iyo. Dagdag pa ni Hualin sa kanya na bakit mo sinusubukang palakihin ng husto ang unit? Habang pumikit siya sinabi niya sa isip na hindi pa ito ang oras para pag-usapan ang nakatagong kapangyarihan sa likod ng pinuno ng Merem Alliance. At pagkatapos ay sinabi niya kay Hualin na sa tingin ko ay hindi normal ang Jianghu na ito. Napatingin si Hualin sa kanya nang sabihin pa niya na paparating na ang kaguluhan, at pinaghahandaan ko ito. Tumugon naman ito na anong klaseng kaguluhan. Sinabi sa kanya ng ating bida na isang napakalaki. Ang uri ng Jianghu kung saan ang mahihina ay nabubuhay na parang alipin ng malalakas. Malalim ang kanyang mga tingin na sinabi pa niya sa isip na yan ang buhay na palaging pinagdadaanan ni Ma Fengji. At ang mga sumusubok na gumamit kay Ma Fengji ay hindi naiiba. May nagtatakang mukha si Hualin na napasabi sa kanya na kaya ano ang dapat kong gawin. Ngumiti ang ating bida na itinaas niya ang tasa ng alak na sinabi na ginagawa mo na. Ang pagsali sa akin para buuin ang sword unit na ito. Napalaki naman ng mga mata si Song Hualin nang marinig niya yon. At kasabay nito agad siyang napapikit ng mata at napangiti. At pagkatapos ay nagkampay sila ng kanilang tasa ng alak. At lumipat ang eksena na makikita ang Biliklan Sword Sect. Makikita ang mga martial arts na pumapasok dito, habang sinasabi sa kwento na opisyal nang nagsimula ang pag-recruit ng mga martial artist para sa Little Sword Unit ng Biliklan Sword Sect. Sa pagkalat ng mga chismis tungkol sa alyansa sa Song Family Manor, dagsa ang mga mandirigmang nag-apply. Napasilap ang mga ito na napasabi ang isa na hindi ko akalain na ganito karami ang darating. Napalingon naman ang mga ito sa likuran ng may nagsalita na huwag kayong kabahan. Ito pala ay ang ating bida na sinabi pa sa kanila habang nakapikit na mas tensyonado pa sila kaysa sa inyo. Alalahanin niyo noong unang araw na pumasok kayo. Tahimik na napangiti naman ang mga ito sa ating bida. At pagkatapos, masayang sinabi niya sa mga ito na sige, tingnan natin kung gaano karami ang matitinong dumating talaga. Sumagot ang mga ito na opo, sir. At lumipat ang eksena sa dalaawang anino ng tao na nakatayo. Ito pala ay si number 7 at ang lalaking may peklat sa mukha na nakababa ang tingin sa sahig. Mula sa kanilang pader na aninag ang anino ng tao na sinasabi sa mga ito na kaya sa huli, sinasabi niyo na ang Sword Emperor ay napatay ng tinatawag na Nameless Great Warrior. Sumagot ang lalaking may peklat sa mukha na oo. At tinawag nito si number 7 na agad namang sumagot na bakit. Sinabi ng anino ng tao sa kanila na bakit hindi mo hinabol ang bastardong yon.
Sumagot sa kanya si number 7 na bagaman ang Phantom Netter at ang Intoxicated Wanderer ay mga top-class assassins. Naitaya namin na ang tsansa na mahalata niya kami ay masyadong mataas. Muling sinabi nito sa kanila na yun lang ba ang dahilan mo? Tumugon sa kanya si number 7 na oo. Muling sinabi nito sa kanila na walang paraan na matatalo ang Sword Emperor sa sining ng martial art. Nalasan kaya siya? Sinabi naman sa kanya ni number 7 na ang bangkay ay tuluyang naging abo, kaya hindi namin makumpirma. Dagdag pa niya na pero base sa mga bakas sa lugar, tila nagkaroon ng matinding labanan. Muling sinabi sa kanila ng lalaking nasa likod ng tela na kaya ang nameless na bastardong iyon ay mayroon din palang sapat na galing. Pero gayunpaman, walang paraan na tinalo niya ang Sword Emperor sa isang patas na laban. Sinabi naman ng may peklat sa muka na lalaki na ganoon din ang tingin ko. Sa anumang kaso, ang tiyak ay ang nameless warrior na ito ay sadyang lumapit sa atin. Dagdag pa nito habang makikita ang ating bida na kahit hindi natin siya hanapin. Ang bastardong yun ay tiyak na magpapakita muli sa harap natin. At muling bumalik ang eksena sa ating bida na masayang nakatingin sa mga martial artist, na sinabi pa sa kwento na ang trial para sa pagpasok sa Little Sword Unit ay nagpatuloy gaya ng dati. Ang unang yugto ay forms. Ang pangalawa ay interview. Hindi na kailangan ng duelo. Sa basic forms pa lang ng isang tao, malalaman mo na kung anong antas na ang kinatatayuan nila. Pumili kami ng 80, base lamang sa galing at karakter. Mula sa higit 500 martial artists na nagtipon-tipon, nang makumpirma na ang 80, humarap si Song Hualin at binati sila. Ang kanyang presensya doon ay may malaking bigat, patunay na matatag ang alyansa sa Song family manor. At pagkatapos, napatungo naman ito ng ulo na sinasabi na wala akong kumpiyansa. Masyado pa akong bata. Nakapikit naman ang ating bida na nakangiting sinabi niya sa isip na syempre kinakabahan siya. Mula sa pamumuno sa 20 tao, ngayon ay hahawak na siya ng 100. At pagkatapos ay tumingin siya dito na nakangiti na sinabi niya na pero hindi ka naman talaga ganoon kabata, bata lang kumpara sa mga matatanda na sa serbisyo. Marami ang umaasa sa isang sword unit leader na bata at may kakayahan. Makikita naman ito na tahimik na nakatingin sa ibaba. At napalaki ito ng mata nang sabihin sa kanya ng ating bida na hindi ba mas magkakaroon ka ng kumpiyansa habang tumatanda ka? Napatingin ito sa ating bida na ganoon ba? Ngumisi siya at sinabi pa na hindi lang yun. Habang tumatanda ka, lalong nawawala ang kumpiyansa. Kapag matanda ka na, nagtitiis ka na lang base sa karanasan. Ang mukhang kumpiyansa sa edad na yon ay sining lang na nahasa na ng panahon. Na makikita naman ang pagkagulat sa mukha nito na napatingin sa ating bida ng tahimik. Masayang sinabi pa ng ating bida dito na kaya naman ikaw, habang bata ka pa, dapat kang magkaroon ng kumpiyansa. Isipin mo ang sandaling ito bilang panahon sa buhay mo kung kailan maipapakita mo ang pinakamalaking kumpiyansa sa lahat. Masayang sumuntok sa kanyang palad ito na sinabi na opo, naintindihan ko. Seryosong nakatingin naman ang ating bida sa kanya ng tahimik. At makikita ito na sinabi sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, may sumali na may tunay na pambihirang galing. Isang lalaking nagngangalang Long Tai, isang martial artist na may magandang reputasyon dito sa Shandong. Nakatingin ito sa isang lalaki na sinabi niya sa isip na tumigil siya pansamantala sa pakikipaglaban dahil sa personal na dahilan. Pero ngayon ay muli siyang pumasok sa kanilang Little Sword Unit. Higit pa rito, ang kanyang karakter at reputasyon ay maganda. At ang kanyang galing sa martial arts ay Kat Anji Tangi. Natural, nakakuha ito ng atensyon. Dagdag pa niya sa isip habang nakatungo ang ulo na may mga bulong-bulungan pa na dapat siyang gawing unit leader. Sa pananaw ni Quan Hui, hindi maiiwasan na makaramdam siya ng inferiority complex. At makikita ang ating bida na may kausap na sinabi niya na Hui. Sumagot naman ito na opo. Nakangising sinabi ng ating bida na bakit mo iniisip na ikaw ang itinalaga ko bilang unit leader. Tumugon ito habang nakatungo ang ulo na hindi ko po alam. Masayang sinabi sa kanya ng ating bida na dahil ba gwapo ka? Dahil ba mabuti ang timpla ng ugali mo? Dahil ba bata ka pa? Sumagot sa kanya si Hui na, hindi po, sir. Hindi po ako gwapo, at hindi rin po mabuti ang ugali ko. Napangiti naman ng ating bida na sinabi niya na kung ganoon. Dahil ba malakas ka? O dahil mas masipag ka kaysa sa kahit sino man?
Nakatungo ang ulo nito na may nag-aalinlangan na mukha na sinabi niya na sa totoo lang po, hindi ko rin sigurado. Masayang sinabi naman sa kanya ng ating bida na dahil ito ay nagustuhan kita. Tahimik na napatingin sa kanya si Huey na napalaki ng mata. Nakapikit pang sinabi ng ating bida sa kanya na may mga miyembro ng squad na mas gwapo kaysa sayo. May ilan na mas mabuti ang ugali. May ilan na mas magaling. Dagdag pa niya na at kahit wala pang nagpapakita, magkakaroon din ng mga mas masipag pa sayo. Gayunpaman, ikaw ang pinaka-nagustuhan ko, na makikita si Huey na tahimik lamang. Dagdag pa ng ating bida na halos mang-iyak-ngiyak na ito na kaya naman. Ikaw ang leader ng aking sword unit. At dito na po nagtatapos ang ika-85 kabanata.